Siguro sa grabing init ng panahon ngayon, halos lahat ng mga bahay ay nagkakaroon ng increase sa kanilang babayarin sa kuryente. This may be a crisis that we can also exploit. Sabi nga, crisis is an opportunity. Ibig ko sabihin, gagamitin natin ang init ng araw para tayo makakasave. As much as possible, use solar-powered cooling appliance like this solar electric fan. Yung mga solar-powered emergency lamps like this can also be used to charge our small devices like our cell phones and our power banks. This has USB ports that we can use to charge devices. Sa gabi naman, pwede tayo gagamit ng mga solar-powered lamps na charge during daytime. Itong mga solar lamps na featured in these videos perform good. Watch the videos, panoorin nyo. Kaya nagdagdag din ako ng another solar lamp. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Again, tulad ng ibang mga solar-powered lamps mula China, this is a rebranded product. It carries Dreamlight brand, which is the name of the seller. This is a pendant-type lamp kasi yung LEDs ay nakakoncentrate dito sa maliit na bilog sa center, which is a pendant. Pang-outdoor ito at merong weatherproofing rating na IP67. This has variants according to its output power, which of course, based on the number of LEDs. With great power comes great price also. Itong nabili ko ay 829 pesos. Ito ay 600 watts at tricolor ang kanyang LEDs. Pwede ito warm light na merong 3000 kelvins, natural light na merong 4500 kelvins, at white light na merong 6000 kelvins. Yung minus dito sa remote ay yung white light niya, yung daylight. Yung plus niya ay yung warm. Yung sa gitna, M is lahat ng dalawang klase ng ilaw, nag-iilaw. Kasi tricolor to siya, so tatlong color niya. Okay, it uses the LED 2835. Okay, 2835 is individual color ng ano yan, ng LED, hindi siya tricolor na LED. Kaya nakita nyo kanina, nilawan ko, pinailaw ko, iba yung warm to yellow obviously, at iba naman yung white light niya, okay, or yung daylight. Sabi sa specs, kaya niyang ilawan ang 500 square meters na area. The circuit is powered by 24 volts using several 3.2 volt lithium iron phosphate batteries na mayroong total capacity na 58 ampere hour. So ito yung naman ng ano niya, sa loob. Ito yung loob niya. Ang battery ay medyo malaki. Malaki ang porma, pero ang nakalagay dito na specs ay nakasulat dito. It's only 3.2 volts and it's only 6 ampere hour. Yung sabi sa specs is 58 ampere hours then 24 volts. Baka apat ang nasa loob nito, so that's why naging 12 volts. Pero let's see. I-measure natin to pag ma-fully charge na siya. Sabi rin ng specs, aabot hanggang 14 to 16 hours ang liwanag nito. It automatically turns on when charging stops at sunset at mag-off naman kinaumagahan tuwing mag-charge ulit ang panel. What is good, you can still control the lamp anytime using an infrared remote control. Pwede ko na rin itong i-automate using Smart IR controller. Ang lamp ay may total size na 360 mm. Walang sinabi sa specs about sa solar panel except sa size nito na 360 mm by 240 mm. Sa actual, ang size ng lamp ay nasa 350 mm, not 360. Ang solar panel naman, ang length niya ay nasa 350 din, not 360. At ang width naman ng solar lamp ay nasa 235 instead of 240 mm. Short ng konti. I-measure natin ngayon ang open circuit voltage ng solar panel o yung voltahe galing mismo sa solar panel. Ang panel ay naka
harap na sa init kahit nasa bintana lang, pero tinamaan siya direkta ng araw. And then, so nasa 7 volts na. I think this is the charging volts na. I think ito na yung voltahe niya. Wala kasing specs ang nakalagay doon sa seller's page. Kahit na dito sa kanyang user guide, wala rin. Too generic. After natin ma-fully charge to, i-measure din natin yung voltahe galing sa baterya. Kasi wala rin, duda rin ako sa specs. Hihimasin natin later itong lahat na specs niya kung totoo ba. Dahil pang outdoor ito, inilagay ko ang buong solar lamp set sa labas ng bahay para mailawan ang aking front yard. At ito ang kuha ng aking CCTV camera when the lamp automatically turn on after the solar panel stop charging the battery of the lamp. The spec says that this lamp can illuminate an area of about 500 square meters, but I don't think it's telling the truth. Look at that. That's the only area that is covered. Even on the road itself, it cannot reach because the light is limited because of its pan. That's warm light. That's warm light. I can change that to daylight. Check, that's daylight. Then this is the neutral. Both the warm light and the daylight are on, but I'd rather choose the warm light. It's nice to look at. Look at that. That's the warm light. Ito rin ang kuha ng aking CCTV camera 5 o'clock kaninang umaga. 8 minutes later, automatic nag-off ang lamp dahil nagsimula nang mag-charge ulit ang solar panel sa baterya ng lamp. The time is almost 6 o'clock, so presumably full charge na tong battery na to. I'll test the battery to verify the voltage. That's only 3.333, so more or less this is 3.2 volts. That's full charge. With regards sa IR remote control, sa ganitong height ng lamp, limited yung responses ng lamp sa remote control. Nasa doorstep ako ng bahay, itry natin. While ang remote control natin ay nasa baywang ko, wala, hindi siya nag-react. Lalapit tayo at 9 feet. Press ko again. Yun. Tignan nyo, nag-white na. Then I'll change back to warm light. Wala siya. Ito na. Okay. Then mas malapit pa tayo at about 7 feet. Okay. So, change siya. The reason for this is natatakpan kasi nitong pan ang IR remote receiver ng lamp na nasa mismo sa gitna ng lamp, nasa pendant niya, nasa circuit board yung receiver. Kailangan makita ng remote control yung circuit board dyan, yung pendant, para magka-communicate ang dalawa, ang remote control at saka yung receiver sensor doon sa lamp. So, ganun ang explanation niya. So, kung ilagay mo na ganitong height lang, medyo limited talaga yung responses ng remote control because mababa siya. Matatakpan ito. Kung medyo mataas siguro, ayun, makikita na yung gitna, yung pendant. Ang Type 2835 LED chips na ginagamit dito ay usually makikita natin sa mga ilaw ng bahay, including light strips, dahil sa kanyang efficiency. Binilang ko ang dami ng LED dito. There are 45 warm LED chips and also there are 45 white LED chips. So, ibig sabihin, lahat ay 90 LED chips lang dito. Yung nasa specs dito na 600 watts of power ay misleading yun
nabudol na naman tayo dito. Yung pangalawa kong nabili na solar ceiling lamp ay may sukat na 37 centimeters at merong 428 LED chips, 214 each for warm and the white LED. Sabi rin ng seller na ito ay 600 watts pero I found out later in my review na about 400 watts lang ito. And based on this malaking solar lamp na merong 428 LEDs, itong solar pendant light na meron lang 90 LEDs, ay di rin ito talaga 600 watts. Sa totoo lang, hindi dapat wattage ang maging basihan kung gaano kalakas ang ilaw ng isang LED lamp. Kung nabasa nyo sa mga LED bulbs, the brightness of the bulb is measured by lumens, not by wattage. Ang watts ay for the consumption of the bulb. For example, itong Mi Smart bulb ay merong 950 lumens of brightness. Ang brightness nito ay equivalent sa isang 69 watts na incandescent bulb. Pero ito'y isang 9 watt lang or 9 watts lang. Ibig sabihin, 9 watts lang ang power consumption nito every hour kumpara sa incandescent bulb na 69 watts ang consumption with the same brightness. So, imposible naman na ang consumption nito ay 600 watts based on sa kanyang specs. Sa isang metro ng 2835 LED chips na meron ng 360 to 720 lumens, sa isang 1 meter light strip, meron ng about 120 LED. Ito, pendant light, 90 LEDs na nagsiksikan dito sa kanyang maliit na bilog. And base doon sa chart na aking nabasa, ang equivalent consumption nito ay 4 watts lang. To summarize, this is 4 watts kasi low power ito at ang kanyang brightness ay about 300 lumens na ang equivalent na incandescent bulb ay 40 watts. Base doon sa lakas ng ilaw nito kagabi na nasa warm light, katumbas talaga ito sa isang 40 watts na incandescent bulb. And wait, here's more. Yung baterya nito na sabi sa specs from the seller na isang 58 ampere hour ay dito to. Base sa ating pagsusuri, nakita natin sa loob na ang baterya ay isa lang 6 ampere hour at lalong hindi 24 volts ang input voltage ng lamp dito kasi yung baterya, yung output niya is 3.2 volts lang. Nabudol na naman tayo, ngunit this solar pendant lamp is working well so far. Pangatlo na itong nabili ko na solar lamp at ang lahat ay hindi totoo ang specs. Again, don't be deceived by watts. Instead, ask for lumen. If you have questions, pakilagay lang dyan sa comment section. Daghang salamat.